bawat sulok na eskwela, laging naririnig ang kantyaw at tuksuhan. Payatot, lampa. Isang simple estudyante si Rico na tila walang ibang laban kundi ang magtiis at magtago mula sa mapanakit na mundo. Ngunit sino mag-aakala na ang batang tahimik at payat ay magsisimula ng isang paglalakbay na magpapabago sa kanyang buhay. Isang simpleng ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Paano ko subukan ko? At dito nagsimula ang kwento ng determinasyon, pag-asa at tagumpay laban sa lahat ng hamon. Maagang gumising si Rico para mag-review. Para sa kanilang pagsusulit, 3:00 pa lamang na madaling araw pero gising na ito, kaharap ng kanyang mga kwaderno at libro. Pagdating sa paaralan, bitbit ang kanyang bag ay bigla na lamang may bumangga dito. Agad naman natumba si Rico, walang imik itong tumayo. Ang bumangga naman dito ay nanghingi ng pasensya, ngunit labas naman ito sa ilong. Hindi, okay lang yun. Wika ni Rico at pinagpag na ang kanyang uniform. Kung lalampa-lampa kasi, huwag ka dapat humarang sa daan. Bulong pa na nakabangga dito. Hindi na lamang ito pinansin ni Rico dahil baka magkaroon pa ng malaking gulo at maabala pa ang kanyang ina pag pinatawag sa guidance office. Habang naglalakad papunta sa kanyang klase ay may biglang umakbay dito. Ang kaibigan pala nitong si Edmond. Tama yan, Rico! Huwag kang papatol sa mga taong walang magawa sa mundo! Proud na proud pang sabi nito kay Rico. Tinapik pa nito ang likod na tila ba dinadamayan niya ito sa buhay. By the way, nag-review ka ba? Muling tanong ni Edmond kay Rico. Tumango naman ito na siyang ikinasuntok ni Edmond sa hangin. Ikaw ba? Pabalik naman na tanong ni Rico kay Edmond. Aba, syempre naman! Mayabang pang wika ni Edmond dito. Hindi! Sabay na wika ng dalawa. Ilang taon na rin na magkaibigan si Edmond at Rico. Ngunit dahil sa magkaiba ang sipag nila sa pag-aaral, ay hindi natataon na magkaklase sila. Madalas kasing mapunta sa star section si Rico at sa worst section naman si Edmond. Kaya naman hindi nagiging magkaklase ang mga ito. Gayunpaman hindi pa rin nawala ang pagkakaibigan ng dalawa. Iisa lang din sila ng mga subject teacher. Kaya naman madalas ay nag-group study sila. Si Rico ay isang simpleng high school student na laging laman ng kantyaw at tuksuhan ng kanyang mga kaklase. Payatot! Lampa! Huwag kang lalapit! Baka matumba ka pa! Paulit-ulit na sigaw ng mga bully sa kanya habang ang ilan ay humahagalpak ng tawa. Hindi niya maintindihan kung bakit tila ba palagi siyang ang pinupunterya ng mga ito. Hindi naman siya lumalaban. Tahimik lang siya at iniiwasan ang gulo. Mayroon pa ngang pagkakataon na umuwi itong may sugat at pasa dahil sa diin ng hawak sa kanya ng kanyang kaklase, kakaasar na payatot siya. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi galing eskwela, tinapunan siya ng bola ng papel ng isa sa kanyang mga kaklase. Si Marco, ang pinuno ng mga bully. Tumigil si Rico, kinuha ang bola ng papel at tahimik na naglakad palayo. Ngunit hindi ito tinigilan ni Marco. Sinundan siya at sinigawan. Wala ka bang laban? Kaya siguro hanggang ngayon, si Edmond lang ang nag-iisang kaibigan mo. Napuno ng lungkot at galit si Rico ng gabing iyon. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang maliit na study table, nakatitig sa kanyang payat na braso. Bakit nga ba ako ganito? Wala na ba talaga akong magagawa? Bulong niya sa sarili habang tumutulo ang luha. Kung iisipin, hindi naman salat sa pagkain si Rico. Sakto lang ang kanilang kain at hindi naman siya ginugutom ng kanyang magulang. Hindi rin siya sakitin, ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi siya nagkakalaman-laman. Ultimo ang babaeng kanyang hinahangaan ay hindi niya malapit-lapitan
dahil makita lamang siya ng mga bully ay puno na ng katyawan at baka madamay pa ito. Walang araw na hindi siya binubuli ng mga ito. Kahit maging matalino siya, hindi pa rin ang mga ito tumitigil. Kahit siya pa ang mag-top sa kanilang klase, ay hindi naman ito nakakabawas sa panggugulo nito sa kanya. Habang nasa ganoong pag-iisip, biglang sumagi sa isipan niya ang napanood niyang laban sa boxing sa telebisyon noong nakaraang linggo. Ang mga boksingero ay malalakas, matitipuno at puno ng kumpiyansa. Naalala pa nitong iba ang galaw ng taong matipuno sa katawan na patpatin. Kaya nitong ipaglaban ang sarili at kahit na anong suntok ang matanggap ay hindi ito ganoong natatablan. Pero kung siya siguro ay tatablan siya kaagad, matutumba at baka mamatay pa. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Paano kung subukan ko? Napatayo pa ito dahil sa bagay na pumasok sa isip niya maya-maya pa. Baliw ka na! Sigaw na isang tao sa ibaba. Nasa pangalawang palapag kasi si Rico sa kanilang veranda at nagkakape habang nagre-review. Paglingon sa ibaba ay kanyang natanaw si Edmond na tatawa-tawa at sinigawan pa nga siyang baliw. Hindi pa man niya ito naaya na pumasok sa kanilang bahay, ngunit nauna na itong magbukas ang kanilang gate. Hindi din ito tinahulan ng kanilang mga bantay na aso, bagkus ay tuwang-tuwa pa ang mga ito sa kanyang pagdating. Madalas kasi si Edmond dito. Bukod doon, ay kapitbahay niya lang din halos ito at kababata na rin. Kung tutuusin, pwedeng isumpong ni Edmond ang mga batang nambubuli kay Rico sa mga magulang nito, lalo na at siya ang madalas tanungin kapag may pasa o sugat ang kanilang anak. Ngunit dahil nga sa gusto itong isikreto ni Rico, kaya naman nirespeto niya na lang ang desisyon nito. Ano? Kaya mo pa ba? Birong tanong nito kay Rico pag-akyat sa veranda. Aba, syempre kayang-kaya. Ang hindi ko lang maisip ay bakit kaya may mga taong mahilig manukso? Seryosong tanong ni Rico. Tinutukoy nito ang mga nambubuli sa kanya. Agad naman na nakonsensya si Edmond at naka-ekis pa nga ang kamay sabay sabing, Hindi ako. Biro ko lang naman ang mga yun sa'yo. Depensa nito. Bugok, hindi ikaw. Wika ni Rico sabay kotong sa kanyang kaibigan. Ikaw ba nag-review na? Tanong ni Rico kay Edmond na pagala-gala. Alam mo nang sagot, nagtatanong ka pa. Yun na nga, dahil kung ba't ako nandito. Natanaw ka kasi ni Mama sa bintana. Nagbabasa ka na naman, kaya pinapunta ko. At mag-aral-aral naman daw ako. Kamot ulo na paliwanag nito. Habang nagre-review para sa kanilang pagsusulit, hindi pa rin malimutan ni Rico ang bagay na balak niyang subukan. Ang bagay na maaaring maglayo sa kanya sa kapahamakan. Kinabukasan, naghanap siya ng murang boxing gym sa kanilang lugar. Sa wakas, natagpuan niya ang isang lumang gym na may sirang karatula sa labas. Pagpasok niya, naamoy niya agad ang halo ng pawis at leather. Isang matandang coach ang lumapit sa kanya. Anong kailangan mo, iho? Tanong ng coach na nagpakilalang si Mang Teddy. Gusto ko pong matutong magboxing, sagot ni Rico. Mahina, ngunit determinadong tinignan ang coach. Napangiti si Mang Teddy. Sigurado ka ba? Mukhang payat ka pa sa punching bag namin dito. Pero sige, kung seryoso ka, hindi kita tatanggihan. Wika nito na may halo pang biro. Doon nagsimula ang mahirap na paglalakbay ni Rico. Araw-araw siyang pumapasok sa gym pagkatapos ng klase. Bagamat hirap siya sa simula, hindi siya sumuko. Tuwing uuwi sa kanila ay nagtataka ang magulang nito kung bakit late na to kung dumating at mukha pang pagod na pagod. Minsan pa nga ay sa sala na ito nakakatulog.
Malayo si Rico sa dating laging nasa bahay at panay ang review. 1, 2, jab, jab, straight! Sigaw ni Mang Teddy habang nakatutok sa kanya. Pawisan si Rico at halos sumuko na sa pagod, pero pinilit niyang tapusin ang bawat ensayo. Alam niyang hindi lang para sa sarili niya ang ginagawa niya, kundi para rin patunayan na kaya niyang baguhin ang tingin ng iba sa kanya. Sa eskwela, nanatili pa rin siyang tahimik at iniwasan ang mga bully. Ngunit napansin nilang unti-unti siyang nagbabago. "Uy, si Payatot! Parang nagkakalaman na ah!" sabi ng isa sa mga bully. Nakitawa naman ang mga kaibigan nito at isa-isa na ngang pinagtripan si Rico. "Baka nag-gym. Akala mo naman gaganda buhay niya sa pag-gym o baka naman nagpapa-impress," sabat ni Marco habang nagtatawa na sila. Pero si Rico nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Makalipas ang 1 taon, unti-unting naging malaki ang pagbabago sa katawan ni Rico. Hindi na siya ang dating payat na estudyanteng madaling lokohin. Napansin din ng kanyang mga magulang ang pagbabago sa kanyang katawan, ngunit tikom ang mga bibig nitong magtanong sa kanya dahil alam ng mga ito na kung ano man ang ginagawa ng mga anak ay makakabuti para dito. Sa gym, napansin din ni Mang Teddy ang kanyang pag-unlad. "Rico, sa tingin ko handa ka nang sumabak sa amateur fight," sabi ni Mang Teddy, isang araw matapos ang kanilang ensayo. "Talaga po? Pero hindi pa ba ako masyadong hilaw?" tanong ni Rico, may halong kaba at excitement. "Hindi kita ipapasok kung hindi kita nakikitang handa. Bukod doon, nakikita ko ang gutom mo sa laban. Iba ang may pinaguhugutan, kagaya mo." Wika pa nito. Ilang buwan na mas matindi ang ensayo si Rico nang malaman na opisyal nang ilaban siya sa isang amateur fight. Halo ang kaba, saya at takot na baka matalo siya, pero mas mangibabaw ang excitement na mararanasan na niyang lumaban na walang pigil-pigil dito. Malalaman na niya kung gaano nga ba siya kagaling lumaban pag totoong kalaban na ang kaharap niya. At dumating ang araw ng unang laban ni Rico. Pinuno ng kaba ang dibdib niya habang tumutugtog ang entrance song sa kanyang pag-akyat sa ring. Sa unang round, ilang beses siyang natamaan ng kalaban. "Lampa pa rin!" sigaw ng ilang nanonood, ngunit hindi siya natinag. Katulad ng kanyang hinahangaan na boksingero, ay hindi nito winala ang pagiging alerto sa depensa kapag agad na sumuntok ito paglapat ng kamay niya dito. Inalam niya rin muna ang kilos ng kalaban kung ano nga ba ang teknik. Inalalay niya ang lahat ng tinuro ni Mang Teddy. Sa ikalawang round, nakabawi siya at sa ikatlong round, isang malakas sa uppercut ang nagpabagsak sa kalaban. "Winner by knockout, Rico Medina!" sigaw ng announcer. Napuno na sigawan ang paligid. Sa wakas, naramdaman ni Rico na nagtagumpay siya sa isang bagay. Pero higit pa roon, naramdaman niyang kaya pala niyang lampasan ang mga hadlang sa buhay. Habang pinapalakpakan ay kitang-kita ni Rico ang mga taong masaya na sumugal para sa kanya. Ang mga taong sumuporta sa laban niya at lalong nagbigay sa kanya ng motibasyon na mapatumba ang kalaban niya. Dahil sa kanyang pagkapanalo, tuloy-tuloy ang pagsabak niya sa mas malalaking laban. Napansin na rin siya ng media. Sa kanyang ikalimang panalo, lumapit ang isang reporter at tinanong siya, "Rico, ano ang nagtulak sa iyo para pumasok sa mundo ng boxing?" "Dahil gusto kong patunayan na ang dating hinahamak at tinutulak-tulak lang ay may kakayahan din na maging malakas. At higit pa roon, nagustuhan ko na rin ang sport na ito. Natutunan ko hindi lang ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi pati sa lakas ng loob." Sagot niya nang nakangiti sa mga ito. Maya-maya pa ay dumating na ang magulang ni Rico. Mula sa umpisa
na pagpasok niya sa amateur fight ay suportado na siya ng mga ito. Hindi siya ng mga ito pinigilan, bagkus ay mas inintindi pa nito kung paanong ang anak na kanilang ingat-ingatan noon ay nabubugbog at lumalaban na sa ring ngayon. Lumipas ang mga taon, naging sikat na boksingero si Rico. Nakilala siya sa buong bansa bilang The Comeback Kid. Dahil sa kanyang kwento ng tagumpay mula sa pagiging bullied na estudyante hanggang sa pagiging kampyon. Sa isang reunion ng kanilang high school, dumalo siya bilang isang espesyal na panauhin. Na makita siya ni Marco at ang iba pang bully, namutla ang mga ito. Rico? Bugad ni Marco, halatang hindi makapaniwala. Ikaw ba yan? Ngumiti si Rico. Oo, ako nga. Kamusta? Ngiti na tila ba matagal na niya ang mga ito na kaibigan. Ngiti na walang halong galit sa kanilang mga ginawang masama. Hindi makatingin ng diretso si Marco. Pasensya ka na sa mga ginawa namin noon. Hindi namin naisip kung gaano ka nasaktan. Tumango si Rico. Wala na yun. Kung hindi dahil doon, hindi ko siguro matutuklasan ang boxing. Kaya salamat na rin. Sa huling bahagi ng gabi, habang pauwi si Rico, napangiti siya sa sarili. Alam niyang hindi madali ang landas ng kanyang tinahak. Pero natutunan niya na ang kahirapan at sakit ay pwedeng gawing inspirasyon upang maabot ang tagumpay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!